Sinasabi ni Huroy na Panginoon ko, i-check niya ang confinement status ni Shay at ng kanyang gang. Sinasabi ni Grid na okay Huroy, nasa underground smithy siya, kaya pumunta siya dyan kung kailangan niya siya. Nagpapasalamat naman si Huroy kay Euphemina na sa pagkakaligtas niya dito at sinasabi niya na kahit sa panahon na nasa underground prison siya, nakatanggap siya ng tulong sa kanya. Sinasabi ni Euphemina na tumutulong lang siya kay Grid dahil sa quest niya at tumulong lang siya dahil familiar ang mukha niya, kaya huwag siyang mag-alala. Anyways, it was surprising enough to find out na siya ay isang legendary class holder, pero maging noble din. Nakita kita noong Satisfy International Competition. Sinasabi ni Lowell na oo, Viscount siya, asawa din siya ng Panginoon ng Winston na si Irene. Sinasabi ni Euphemina na hindi siya makapaniwala na may workshop na ganito sa loob ng castle. Sinasabi ni Grid na tama na yan, sabi niya gusto niya ang production ng orb sa unique rate o mas mataas, di ba? Dala niya ba ang mga materials? Medyo naiinis at sinasabi ni Euphemina na syempre. Naglaan siya ng 1 taon upang makuha ang paraan ng produksyon, at 1 pang kalahating taon upang tipunin ang lahat ng mga material. Bakit ang dami niyang reklamo? Pinadala niya na sa kanya ang materials at production method, kaya confirm niya na. Sinasabi ni Grid na 1 taon at kalahating taon para lang makagawa ng isang item. Baliw na talaga siya? Teka, ganoon din ba siya noong nakaraan? Sa isip-isip ni Grid na anyways, kailangan niyang magtagumpay kahit anong mangyari. Siya'y isang tao na nagbibigay ng maraming unpredictable at stupidly powerful spells. Hindi siya dapat ma-upset ng isang malakas at baliw na tao. Nakuha na ang production method ng Mamad's Orb. Matutunan ang mga kondisyon, Mastered Blacksmith's Craftsmanship o Dwarven Blacksmith's Craftsmanship Level 5 o higit pa. Mamad's Orb isang magic-imbued orb na disenyo ng Dwarven Craftsman Milpo na nagtulong ng malaking aral sa pagmabago siya naging alamat. Dahil sobrang mahal ng disciple ni Bram na si Mumed ang orb na ito sa kanyang buhay, kinilala ito bilang Orb ni Mumed. Gulat na gulat si Grid at sa isip-isip nito na isa itong magic-imbued. Hindi katulad ng stored, na isang beses lang ang paggamit, ang imbued ay pwedeng gamitin ng walang kasunduan. Tulad ng Braham's Boots na na-imbued ng fly, ang magic-imbued equipment ay isang kayamanan mismo. Kahit sa Witness of God's Weapon, Legendary Blacksmith's Craftsmanship List, walang binabanggit tungkol sa imbued production. Posible ba na hindi alam ng pagma ang production method ng magic-imbued items? Ibig sabihin nito, siya ang nakakuha ng produksyon na ito, siya ang tanging user na nakakaproduce ng magic-imbued item. Sa produksyon na ito, at least sa larangan na ito, malalagpasan niya ang pagma. Ang lakas ng tibok ng puso niya, sinasabi ni Grid na salamat, Euphemina. Iwan niya sa kanya ito, paglalo niyang tinitignan nakakasigurado siya na ito ang pinakamahusay na paraan ng produksyon na nakita niya so far. Kung magagawa niya ito ng maayos, maaari ito maging isang item na mahihigitan ng Dainsleif. Orb ni Mumed Rating, Rare Legendary Usage Restriction, Level 280 or higher. 3,000 Intelligence o mataas, Advanced Orb Mastery Level 5. Rate Rating Information, Epic Rating Information, Unique Rating Information, Durability, 200 Magic Damage Amplification, plus 20% bilis ng magic casting, plus 12% mga spell na maaaring i-store, 4 na maaari mong permanente na mag-store ng isa A-grade o lower spell. 10% skill cooldown reduction, isang legendary na information sa pag-rating. Isang magic-imbued orb na disenyo ng Dwarven Craftsman Milpo, na nagtulong ng malaking aral sa pagmabago siya naging alamat. Dahil sobrang mahal ng disciple ni Bram na si Mumed ang orb na ito sa kanyang buhay, kinilala ito bilang Orb ni Mumed. Siyempre, excellent item pero nagtataka siya kung bakit hindi ganyan kataas ang magic damage amplification kahit sa unique rating. Ang design na ito ay balanse ng may layunin at pagbaba sa pagpapalakas ng pinsala upang bawasan ang usage ng restrictions. Sa tingin niya, kung ang failure's outrageous usage restrictions, ito ang perpektong solusyon.
Ito ay kaalaman ng master na mahusay na maging magandang pahiwatig sa paggawa ng mass-produced one-handed sword. May makukuha din siya sa pagtingin sa mga materyal. Frost Queen's Breath, ang sobrang mababang temperature na klima ng Her Aura ay nagdulot ng pagkristalis ng hininga ng Frost Queen. Ang kristal na ito ay hindi na matutunaw at may epekto ng pagpapalakas ng magic power. Mithril of the Abyss, isang rare na mineral na malapit lamang sa Siren Kingdom. Ang harmony nito sa magic power ay 3 beses na mahusay kaysa normal na mithril. Deluxe Magic Stones, Water Clan King's Tears. Ang Water Clan's King ay luha tuwing 5 buwan, pananabik sa kanyang anak na nauna iniwan ang mundo. Ang mga luha na ito ay may mysterious function para matulangga ma-imbue ang items na may magic. Sa isip-isip ni Grid na ang material na nakaka-imbue ng magic sa items ay Water Clan King's Tears. Kung gagamitin niya ito, maaaring siyang mag-design ng item production method na nag-i-imbue ng magic sa mga item. Katulad ng Meteor Pavranium, pero anyway, kung Mithril of the Abyss ay isang specialty product of the Siren Kingdom. Ang ibig sabihin, ang unang nakakita ng kaharian ng Siren, na lumabas na sa balita, ay si Euphemina. Sigurado siya na nakuha niya ang jackpot with quests at titles. Magbibigay siya ng regalo sa mananalo sa lottery. Hindi lang siya matututo ng paraan ng produksyon, kundi kaya niya ito at nagpapasalamat siya sa kanya. Nawawalan siya ng lakas, sobrang nagseselos siya, huwag niya kaya ito gawin ng tama. Pinagsabay ang Breath of the Frost Queen at Water Clan King's Tears. Blue Crystal ang nabuo, sa isip-isip ni Grid na tulad ng Pavranium na nilikha ng Pagma at Bram, ito ang material na nilikha ng Milpo, Blue Crystal. Ito ay isang liquid katulad ng elements, pero kasing tigas din ito ng bakal. Ito ay fantastic, hindi niya talaga kaya gawin ito ng basta-basta na ganito. Dapat niyang gawin ito ng tama, dapat sobrang maganda ang gawin para sa kanya. Nagtataka siya kung paano kahirap niya nakuha ito, paano niya ito natagpuan. Nakita niya rin na tumaas ang kanyang level, umabot na sa 283. Pero marami siyang natutunan salamat kay Euphemina. Gawin nila ito ng tama, ang legendary blacksmith's patience ay na-activate. Ang concentration, stamina, at defense ay lubos na tataas sa 1 oras. Masyadong nagseselos pa siya, kung magiging rare ito. Kung gusto niya siyang patayin, pwede niya siyang patayin. Iniisip niya na naman ang mga walang kwentang bagay. Mag-concentrate, concentrate, legendary blacksmith's breath, palakasin ang bisa ng production item. Lumipas ang 2 araw, sinasabi ni Euphemina na Lowell, sabi niya kumpleto na ang produksyon. Sinasabi ni Lowell na oo, kung papasok siya sa loob. Takot at nakikita nating si Grid na naka-fully armor at hinihintay niyang pumasok si Euphemina. Tinatanong ni Lowell na Panginoon ko, bakit ganyan ang mukha niya? At bakit siya nakasuot ng armor? Sinasabi ni Grid na huwag siyang mag-alala. Buksan niya na lang yan, Euphemina. Kinakabahan at napapamura na lang si Grid at sa isip-isip nito na halos na-manage niya ang pagtapos dito, pero ginawa niya ang isang bagay na lubos na hindi magamit. Lubos niyang sinayang ang mga mamahaling materyales, kaya talagang susubukin niya siya. Kailangan niyang maghanda para sa labanan, Indecisive Mamad's Orb, Rating, Legendary, Durability, 311's Magic Damage Amplification, plus 34% bilis ng magic casting, plus 23% mga spell na maaaring i-store, 4 na maaari mong permanente na mag-store ng 1S grade o lower spell. 15% skill cooldown reduction, may certain chance na ang magic damage ay bumaba ng 50%. May certain chance na tataas ng 100% ang magic damage. Kapag ginamit ang imbued magic, may tamang pagkakataon ng effect having o doubling. Usage restrictions, level 280 o mataas, 3,000 intelligence o mataas. Advanced Orb Mastery level 5, sa mga item na ginawa ng Great Blacksmith. Ito ang third piece na isinilang na may emosyon. Naapektuhan ito ng kawalan ng tagapaglikha nito, dahil sa emotional instability nito, madalas maaaring hindi ito gumagana ng maayos o magkaroon ng better performance kaysa sa inaasahan. Mag-iiba ang pagkakatugma sa creator nito depende sa mood nito sa araw na yon.
Dahil nabuo ang isang legendary rate item, lahat ng stats ay permanente na tumaas ng 10. Tumaas ng plus 500 ang reputation sa buong kontinente. Sa isip-isip ni Grid na wala siyang pakialam kung ito ay legendary. Ito ang pinakamasamang item na sinugal niya. Magsasalita pa lang si Euphemina, napapasigaw na si Grid sa takot at sinasabi nito na mamamatay na siya. Sinasabi ni Euphemina na ito ang pinakamahusay na item. Walang bahagi nito ang nangangailangan ng improvement. Nagtataka naman dito si Grid at sumang-ayon na lang siya sa sinabi ni Euphemina. Euphemina, Class, Duplicator, Level, 283. Title, Competitor, Good Luck ang ilapat. Umiiyak sa saya at sinasabi nito na oo, parang sa wakas siya ay natapos ang sprinting pagkatapos ng 1 taon at kalahati. Nagpapasalamat ito ng sobra kay Grid dahil sa ginawa niya ang kanyang orb. Sa isip-isip ni Grid na ang nag-iisang goal niya, obvious ba? Dahil para sa kanya sobra ganda nito, hindi niya na kailangan mag-alala na mamamatay siya. Sinasabi ni Lowell na Panginoon ko, ngayong tapos na ang lahat ng iyong trabaho dito, gusto niyang magbuo ng proposition. Ano sa tingin niya sa pagsali kay Miss Euphemina bilang kakampi natin? Ano sa tingin niya Miss Euphemina? Nagtataka at sinasabi ni Euphemina na pero hindi pa siya naging bahagi ng ganyan dati. Sinasabi ni Grid na kailangan pa ba natin magtanong? Kung alam niya ang kanyang mga kakayahan, ang sagot ay laging oo. Gagawin niya, di ba, Euphemina? Sa isip-isip ni Euphemina na sa panahon na naghihirap siya, nagbabago din siya. Iba na siya ngayon, at ang atmosphere kumpara sa noon. Sinasabi ni Euphemina na oo, kung okay lang sa kanila, sasali siya. Sinasabi ni Grid na habang pinag-uusapan natin yan, pwede na silang umalis Lowell. Euphemina, pwede na siyang magpahinga dito, sinasabi ni Lowell na ngayon na ba? Magiging okay ba yan? Sinasabi ni Grid na tiwala na siya ngayon na walang mahusay na paraan para kumbinsihin ang isang tao kundi sa kakayahan niya. Tara na, sa Byron Castle, sa isip-isip ni Lowell na baka medyo mabagal siya, pero ang galing niya kumilos. Bilang kanyang bookkeeper, masaya siyang maghanda ng kanyang daan. Sa Byron Castle, gulat at sinasabi ni Tobin na totoo ba yan Grid? Sinasabi ni Grid na oo, aalis na siya sa Sedeca Guild. Galit at sinasabi ni Ibellen na Lowell, anong bullshit ang ginawa niya para mahikayat si Grid? Sinasabi ni Lowell na anong sinasabi niya Ibellen? Naniniwala ba siya na ganyang level lang si Grid? Sinasabi ni Grid na plano niya maging Panginoon. Kailangan niya rin kumita, sinasabi ni Jishuka na pwede siyang maging Panginoon habang nananatiling sa kanilang guild. Walang dahilan para umalis siya sa guild. Napahawak na lang sa ulo si Grid at wala nang masagot sa sinabi ni Jishuka. Sinasabi ni Lowell na kailangan niyang makamit ang isang tiyak na posisyon upang mamahala sa mga tao. Hindi ito sapat bilang Viscount, sa system, kailangan niya magkaroon at least Guild Master Authority para magkaroon ng maraming subordinate. Imposible na magpatuloy bilang miyembro ng isang guild. Sa isip-isip ni Faker na baka isang close acquaintance siya ni Grid na ayaw ng mga miyembro ng guild, pero bilang bookkeeper, mabuting kingmaker siya. Ito ay isang sitwasyon kung saan kailangan natin ng negotiation card. Sinasabi ni Jishuka na iaabot namin ang lahat ng buwis ng Byron sa inyo. Kung pag-iisipan namin ang kanyang halaga, mauunawaan din niya ng mga miyembro ng guild. Sa isip-isip ni Lowell na ito ay walang habag na desisyon na parehong makatarungan at para hindi umalis si Panginoon Grid. Siya talaga ang guild master ng high-level guild, kailangang maging maingat kung gusto natin siya. Sinasabi ni Grid na hindi, ang minimum starting point na gusto niya ay isang teritoryo na kasing laki ng Winston. Kaya nandito sila sa point na ito, bakit hindi sila maging subordinate niya? Nabigla dito si Jishuka sa sinabi ni Grid, nagyayabang at sinasabi ni Grid na sa maraming okasyon, prinotektahan niya sila ng ilang beses, at hindi niya na kailangang banggitin ang mga items na ginawa niya sa kanila. At honestly, medyo maliit din ang castle na ito, mas malaki na ang teritoryo, kaya wala talagang mawawala sa kanya, di ba? Napapamura at nagtataka si Lowell at sa isip-isip nito na bakit ganyan ang pinagsasabi niya. Sinasabi ni Jishuka na sinasabi niya ba na dahil may malaking bangka, bumaba na lang sila sa kanilang maliit na bangka at sumakay sa barko niya. Maraming tulong talaga silang natanggap sa kanya, hindi mali ang sinasabi niya.
Pero Greed, sa kanyang mga nakikita, mukhang wala talaga sa kanya ang lahat ng ito. Hindi na alam ang mga sasabihin ni Greed at sinabi na lang nito na hindi lang ang magandang bagay. Sinasabi ni Jeshuka na bago pa siya sumali, mahigit 6 na taon na silang sumusuporta sa bangka na tinatawag na Sedeka. Kahit nagtatalo kami sa hilera ng bangka, at oo, mabagal. Pero unti-unti na silang humuhusay, dahil kung hindi sila ang direktang hilera sa isang bangka, hindi ito matatawag na adventure. Nararamdaman niya ang sincerity sa kanyang mga failed items at magdamag siya buong gabi para magtrabaho. Pero hindi sila makakasama ng tao na tumawa sa mga hilera ng maliit na bangka. Malaya na siyang umalis, pwede na siyang umalis, pero ito na ang dulo ng pagiging magkasama sila. Salamat sa lahat, so far, goodbye Greed. Sinasabi ni Euphemina na ito talaga ay isang amazing orb. Gumawa siya ng isang legendary. Sa mga pangarap niya lang ito nakikita. Dapat siyang magsimula sa pag-imbuing ng orb ng magic. Anong S-rank magic ang dapat niyang imbued? Demon King's Tailfire, Storm Gravity Field, Karshian's Fury. Kung alam niya lang na magtatapos ng ganito, nagsikap pa siya sa pagkopya ng S-rank magic. Ang mga gagamitin niya ay ang mga ito, listahan ng kasanayan Astral Projection Level 1, maghihiwalay ang kaluluwa at katawan ng caster ng 3 segundo. Kaya ng caster ang kaluluwa na nagmula sa katawan, habang ang katawan ay magiging immune sa lahat ng pinsala. The soul deals 1,030, half of the caster's current magic power, damage sa lahat ng target sa daan nito. Sa sandali na magbabalik ang kaluluwa sa katawan, isang shockwave ang magpapalayo, na itinutulak ang lahat ng kalapit na kalaban. Cost ng mana, 65% ng iyong kasalukuyang mana cooldown, 3,600 segundo. Sa isip-isip ni Euphemina na karapat-dapat na sundin sa paligid ni Earl Asher na kopyahin ang skill na ito dahil ang magic na ito ay benchmark daw ng isang archmage. Once ang magic ay na-imbued, hindi na ito matatanggal. Gusto niya bang magpatuloy, pero ang isang alay, parang masaya na ang nangyayari ngayon? Nag-imbued na si Euphemina. Ang skill na Astral Projection ay inalis na sa duplicating na skill list. Ang Astral Projection ay imbued na sa Indecisive Mamad's Orb. Sinasabi niya na gusto niya ito, ang iyong posisyon ay nabunyag ng isang tao. Hindi ka makakatakas sa mata ng surveillance, anong klase ng alerto ito? Ito ba ang nagtuturo sa kanya ng lokasyon ng tagapaglikha nito, Greed? Kahit ano yan, mahal na mahal niya ang orb na ito. Sinasabi ni Bram na sa wakas nahanap niya na, Mumed. Mahusay na paggawa ng isang item na may nakalakip na pangalan dito na Greed, naglakas loob siyang magtago pagkatapos lihim na tipunin ang Pavanium at sirain ang kanyang pangako sa kanya, upang makuha ang atensyon ng taong yun na gumagamit ng mga murang pandaraya. Hindi ito magiging sapat kung gagamit lang siya ng normal na paraan, ilagay sa panganib ang abnoy na bastard na yun, na nang ahas na huwag pansinin siya, ang Great Bram, umatake na kayo, ang aking mga golems.